Iniimbestigahan na ng Commission on Human Rights ang pagbabalik ng drug-related killings sa Davao City. Pinaalala nitong iligal ang pagpatay sa drug suspects sa ngalan ng pagpapanatili raw ng kaayusan. Mga karapatang nilalabag sa drug war ang pag-uusapan sa episode na ito ng Rights Watch. Muna ko dire, di mo mohawa, di mo undang, patyon tamo. Ilang araw matapos ideklara ni Davao City Mayor Baste Duterte ang panunumbalik ng drug war laban sa mga di-umanong drug dealers, 7 ang naiulat na nabandaw at napatay ng mga pulis sa syudad. Agad kinundina at pinaimbestigahan ng Commission on Human Rights o CHR ang nasabing extrajudicial killings o EJK. Ayon sa CHR, may tungkulin ng mga opisyal ng pamahalaan na itaguyod ang karapatan ng publiko imbes na magpalaganap ng karahasan. Ang mga pagpatay dahil nanlaban daw ay naging tampok din sa naunang drug war ng ama ni Mayor Baste Duterte na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para kay Attorney Nery Colmenares, isa sa legal counsel ng mga biktima ng drug war ni dating Pangulong Duterte, lalong titindi ang lagay ng impunidad o kawalan ng pananagutan ng mga otoridad dahil sa panunumbalik ng drug war sa Davao. Pinapalala nila dahil laganap pa rin yung patayan at lalo na ngayong ma-encourage yung iba na pwedeng gawin din pala yun. Kasi nakakaligtas din ang iba. Hindi yan yung isang lipunan na gusto natin na maayos, na may katarungan at may respeto sa karapatan ng iba. Kasi yung lipunan na ganyan, na may state of impunity, wala naman silang karapatan na parusahan ka, paparusahan ka. Binatikos din ng dating mambabatas ang panunumbalik ng drug war sa Davao sa gitna ng pagkondena ng human rights groups sa loob at labas ng bansa dahil sa matinding pagwasak daw nito sa karapatang pantao. Hindi pwedeng i-justify mo na suspect namin siya kasi kahit na suspect yung isang tao, may karapatan yon. Napakita naman sa record ni President Duterte na palpak yung drug war niya, di ba? So bakit mo itutuloy? Gusto mo magpasikat? Gusto mo magpapogi points sa mga botante? Hindi nga pogi yun kasi normally ayaw ng tao na may patayan ang lipunan. Lalo na kung sa pagtingin nila, hindi lang yan labag sa karapatan, kundi hindi rin effective. Sino ba naman ang gusto sa isang lipunan na naglalakad lang yung anak mo marariding in tandem? O kaya isang lipunan na katulad sa nangyayari ng panahon na ngayon na ikaw ay nagsalita lang sa Facebook, na-red tag ka, tapos maging biktima ka rin ng EJK. So lahat niyon. Dagdag ni Colmenares, maaaring magsampa ng mosyon sa International Criminal Court o ICC ang mga pamilya ng drug war victims para hilinging pabilisin ang pag-iimbestiga sa kasong Crimes Against Humanity ng dating presidente. So hinihingi ng mga biktima ng EJK na sana bilisan ng ICC ang desisyon kasi tuloy-tuloy na nagaganap o nangyayari ang extrajudicial killings sa Pilipinas. So that can help bolster the previously filed case. No? Sa huli, payo ni Colmenares na sa gitna ng paglabag sa karapatang pantao at paglala ng impunity sa bansa mula sa mga EJK, hindi dapat ipagyabang ng mga Duterte ang drug war. Hindi siya dapat pinapangalandakan, hindi siya dapat ina-announce publicly, hindi siya proudly sinasabi, kundi dapat ikanahihiya ng pamilyang Duterte ang droga at ang anti-drug campaign nila dahil palpak ang anti-drug campaign nila matapos na libo-libo ang pinatay.